Again, good morning again, everyone. Thank you so much for your kind support kay Kuya Kim. Again, kapapasok lang ng balita po na isang kababayan ulit. Guys, ulit. After hearing those stories about the latest or the previous kababayan natin na nag-viral dahil sa kanyang scandal, here we go again. Ayon po sa nabalitaan natin, ito po yung magkaibigan. Itong kaibigan niya, hindi niya matiis yung ginagawa ng kaibigan na may relasyon sa amo, dahil ayaw niya magaya doon sa nag-viral na kababayan natin na may karelasyon din na isang amo. Kaya humingi ng tulong kay Kabong na gano'n ang nangyayaring sitwasyon. Kasi ayaw niya matulad yung kaibigan niya na baka mangyari din sa kaibigan niya yung nangyari ngayon sa isang Pilipina na nagtatrabaho sa bahay na nakuna ng video habang nagtatalik sila ng kanyang amo. So, mga ate, hindi na, sabihin natin hindi may iwasan. Ang nakakatakot dyan, pag kayo ay nahuli ng asawa niyang amo ninyo, kasi alam nyo naman, nakatira kayo sa isang bubong, at pag kayo'y nahuli, ay Diyos ko po ate, sinasabi ko sa iyo. At ayon po sa balita, yung kaibigan nung nagsumbong ay may pamilya sa Pilipinas. Minsan talagang hindi siguro niya mapigil ang kanyang sarili. Parang hindi natin alam, gusto ba magkapera o gumaan ang trabaho kaya nakipagrelasyon sa amo. Inuulit ko po, pag kayo po ay nahuli, ay Diyos mio po, kayo po ay kawawa. Sinasabi ko. So, mga kababayan ko dyan, lalo-lalo yung mga nagtatrabaho sa bahay, pumunta po kayo dito, hindi makipagrelasyon sa mga amo ninyo. Okay? Marami yan, alam ko, hindi lang na ibabalita, pero ngayon dahil may nag-viral, nagsusulputan na ang sumbong ng bawat isa sa kanila. Inuulit ko po, iniwan nyo po ang iyong pamilya na mga anak ninyo para magtiis dito sa gitnang silangan, magtrabaho para sa kanila. Ganun pa man, buhay niyo yan. Ang paalala lang ni Kuya Kier, ingat po kayo, baka kayo po ay mahuli ng asawa ng amo ninyo na karelasyon ninyo. Napakalaking dagok po sa iyo, hindi lang sa inyo. Sinasabi ko sa inyo kasi may nangyaring ganyan noon, kawawang inabot ng babaeng kababayan natin. So nasa sa inyo yan, mga kababayan, mga kapwa OFW, nasa tamang pag-iisip na po kayo. Inuulit ko po ulit na pumunta kayo dito para sa pamilya ninyo, at please lang, sana hindi kayo mahuli ng asawa ng amo ninyo. So ito po si Kuya Kier nagsasabi, thank you and God bless everyone. Hello, magandang gabi. Paalala lang sa ating mga ate
yung mga nagtatrabaho sa bahay, huwag po nating kalimutan na trabaho po ang ating ipinunta sa ibang bansa, lalo na sa gitnang silangan. Yung pagkapasaway natin ay ilagay natin sa tamang lugar para hindi tayo mapahamak. Meron po nagsumbong sa akin, hindi matiis dahil pinagsasabihan niya yung kanyang kaibigan, ayaw makinig kaya sa akin na lumapit. Hindi natin sasabihin kung saang bansa, pero si ate po ay nagtatrabaho sa bahay. Sa sumbong po sa akin, si ate po ay karelasyon ang kanyang among lalaki. Hindi lang po ito isang beses na natanggap ako ng ganito. Mismo naka-encounter ako ng OFW na kwento sa akin tungkol sa kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang. Ngayon, itong si ate natatakot para sa kanyang kaibigan na pag nahuli po sila nung madam ay malaking problema po yan. Kaya ako po yung nakikiusap sa inyo. Okay, please, huwag po kayong gumawa ng ganung bagay. Malaking problema po yan pag nahuli po kayo ng madam, ng inyong madam, sa inyong pakikipagrelasyon sa amo niyong lalaki. May nag-viral na nga dati itong nakaraan na sinabi ko nga rin sa aking live tungkol sa mag-amo na nagtalik na kinuha ng panang video. Di po ba? For sure, may mga nakapanood na yun dahil ang sabi sa akin, kumakalat na yun. Ngayon, ito na naman tayo. Bakit po nyo gagawin ang isang bagay na ikapapahamak ninyo? Alam niyo po ba na pag nalaman po ng asawa ng inyong among lalaki, yung inyong ginagawa ay napakalaking problema po nito ang inyong kaabutan sa inyong ginagawa. Kaya doon po sa mga kababayan natin na makakarelate nitong aking message, aking video message, please, hanggat maaga pa, putulin nyo na. Huwag nyong hintayin na malaman ng inyong madam ang inyong pakikipagrelasyon sa inyong amo. Para po ito doon sa mga merong ganitong sitwasyon. Ingatan po ninyo ang inyong sarili. Huwag po kayo makipagrelasyon para lang kayo magkapera o mas mapagaan ang inyong trabaho. Dahil pag yan po ay nalaman ng inyong madam, problemang malaki yan. Ito po si Kako.